saan ang tungo, sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan na naging dahilan, naghahanapan ng liwanag. Layaw na laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Kabiguan na naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw na laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan na tungo. Nasaan kaya ako? Nasaan kaya ako? Kung wala ka. Kung wala ka.
tagumpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Sa bawat araw na binibigyan ng Diyos ay sariwa. Sariwa sapagkat ang Holy Spirit po ang nananalaytay mula ulo hanggang paa sa atin. At ang sabi, pagka ganun daw po tayo, tayo ay tagumpay! The wisdom of God is to display His love to the whole world. Na ito ang dapat mangyari sa Kanya, mahapako, pahirapan. Why? Dahil yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sobra-sobra po. At itong katawang ginamit ng Diyos, na katawan ni Jesus Christ, kung tawagin Jesus Christ, Son of God, yun po yung katawang ipinalit na imbis na tayo ang magkaganon. Tayo ipako po dahil tayo nagkasala. Siya na po ang pumalit sa atin. Purihin po ang ating Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay din naman po na napakapalad po natin sapagkat sa ating bansa, malaya tayo nakapag-service ng ganito. Sapagkat ang balita ko sa ibang lugar ay pinapasara na po ang ganitong gawain. Amen. Kaya sabi mo sa kapatid mo, sa kanan mo, mapalad tayo. Kung mapalad tayo, dapat ang mapapalad ay masipag na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Parang daman-daman kong kagalakan ngayon. Kasi ang dami dito sa atin nagsipag-ayuno eh. Sa pag-aayuno ng mga ilan-ilan. Kasi ang dami natin eh, pero ilan lang nakapag-ayuno. Pero nasamang lahat sa kagalakan yung mga kahit hindi nakasama. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Amen? Alright, so Psalms 103 verses 1, 4, and 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Sino po gustong magkaroon ng lakas? Taas ang mga kamay. Ayan. Sabi ko nga minsan doon sa isang kapatid natin na problema siya dahil wala siyang pera, nakalublob siya sa utang. Sabi ko, still magpasalamat ka pa rin, wala kang sakit at malakas ka, sapagkat iyan ay kayamanan. Kasi bakit po? Pag tayo may lakas, may sapat na kaisipan, nandiyan pa rin ang daloy ng Espiritu Santo kahit hirap na hirap ka.
kakayanin mo ang mga problemang yan. Amen. Praise God. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat kundi dahil sa inyo, Lord, lugmok na kami. Bakit po? Sapagkat itong si Satanas, Lord, maraming mga kampon, nandyan, Lord, sa kalawakan, tinitignan kung sino ang masisila. Kaya, Ama, kami ay nilukuban mo ng Santong Espiritu. Ang protection mo, Lord, ay parang sa agila, pagmamahal sa kanyang mga anak na ayaw mong pasagian sa mga gawa ng devil. Kaya naman hanggang ngayon, kahit na dumaranas ang iba sa amin ng mga matitinding pagsubok, ay nandito pa rin matapang na nakatayo sa inyong harapan ng parang sundalo na maglilingkod pa rin sa inyo, O Diyos. Kaya mahiniling namin yung mapagpalang kamay na iunat mo sa inyong mga anak na nandirito. Dalangin namin na basbasa mo po kami lahat sa plano namin. Kayo'y aming paglingkuran, lugurin sa pamamagitan ng aming pagsamba sa inyo. Sa aming pasasalamat. Kaya dalangin namin na i-boost mo masaganang Espiritu Santo sa aming lahat. At mula sa umpisa hanggang sa wakas, kayo po ang siyang magtapos. At sama-sama namin pinapanalangin na aming beloved bishop sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Kayo ang siyang manguna sa Kanya. Kayo ang magsalita sa Kanya. And even our beloved Pastor Ludwig na gagamitin mo para sa mensahe ng kaligtasan, kayo rin ang magsalita sa Kanya. Kayo ang mag-share ng Word of God, Panginoon, sa mga taong lalapit sa harapan at tumawag ka ng maraming kaluluwa na tatanggap po sa inyong banal na salita. Maraming salamat po, hangad po namin, Lord God, na malugod ka namin ngayong araw na to, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Let's praise the Lord with all our strength this morning, church. Let's give our all to Jesus. Hallelujah, Lord. Righteous ruler of the nations, He's the God who gave us freedom. All the earth will rejoice. Let the people now shout for joy.
That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than death. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. All together. It's all about you. That's why I live, worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you're giving your all in. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you're giving your all in all. You deserve our love. You deserve our attention. You deserve our praises. You deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You're always there, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you're giving your all in. Giving my life to you, I don't know what to do. You're always here, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. You've given your all in all. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Maraming salamat sa pagbibigay ng lahat-lahat sa amin. Dumarating po sa buhay natin na sa dami ng hinaharap natin na pagsubok, ginugusto natin mag-give up. Diba? Ginugusto natin tumigil. We literally just want to stop. Gusto natin mag-surrender. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, napupush tayo mag-surrender. Pero sa paanan ng Panginoon. Mag-surrender sa yakap ng Panginoon. And when we do that, we immediately feel safe, feel comforted, feel loved. At lagi dahil sa habag niya, nililigtas niya tayo pag tayo'y bumabagsak. Hindi niya tayo pinapabayaan. Totoo siya sa mga salita niya. Nahahawakan ka niya. Hindi siya bibitaw. Kaya ngayong umaga na to, kaya tayo nandirito dahil sa Kanya lang. Kaya punong-puno ng pasasalamat dapat tayo. Punong-puno ng pagpupuri at pagsamba. Let's give our best hallelujah to the Lord.
lost in your peace, your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. And I lift my eyes to you, Creator of the world, and I stand in awe of you, of your glory, and I live to worship you, Son of God, King of heaven. Saved by your mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. See your perfection, I'm lost in your peace, your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. And I lift my eyes to you, Creator of the world, and I stand in awe of you, of your glory, and I live to worship you, Son of God, King of heaven, and the angels round your throne cry out holy to the one who is to come. Hear us sing, hallelujah. We sing our hallelujah. We give our hallelujah. Sinasakbakan namin, Panginoon. Pinupuri. Hallelujah. Hallelujah. Sing our hallelujah. We give you our highest praise. Kailangan ka namin, Panginoon. Di namin kaya pag wala ka. Di namin kaya. Sa presensya mo lang kami nakakaramdam ng payap. Oh, we love you, Lord. We sing hallelujah.
O Diyos na nasa langit, salamat muli sa iyo, Panginoon. At sa araw pong ito, ay muli mo kami inipon sa lugar na ito, Diyos. Lord, please let your Holy Spirit, your anointing flow to each one of us, O God. And Lord, please, gusto namin madama ang power mo, Panginoon, sa umagang ito. Habang kami nakikinig na yung salita, Ama. Tulutan mo, Lord, na makadaloy ka sa amin lahat, Panginoon. At ang power mo, madama namin lahat na nandirito, Lord, at madama namin buhay ka, Panginoon. At patuloy kang kumikilos sa aming buhay, Ama. Samahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. At sa aking pangangaral, Lord Diyos, ay ikaw mismo mangaral, Lord. Gamitin mo lang ang aking bibig, Panginoon, para kausapin mo lahat ng mga anak mo na narito, Lord. At tulutan mo mapawi lahat ang kanilang mga alalahanin, mga takot sa buhay, Ama. At mapalitan ang pananampalataya, Ama. I-bless mo, Panginoon, ang topic namin sa araw na ito. Ikaw mismo, Lord, ang magpaliwanag sa amin, Lord Diyos. At buksan mo puso't isipan namin, Lord, para makuha namin at maintindihan ang lahat na sasabihin mo sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. At hindi nabuti mo lahat ng mga nanonood sa television, Panginoon. Bless mo rin sila, Panginoon, at tulutan mo, Lord, sila lumakas sa magitan po ng mensahe mo sa araw na ito. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. And our subject today is entitled, The Level of Righteousness. You may all be seated, please. In the book of Matthew 24, verse 2 to 3, the disciple asked 3 questions. First was about the destruction of Jerusalem. And second question is about the second coming of the Lord. And third was about the end of the age. Now, speaking of the coming of Christ, His first coming, nung unang dumating siya, happened when He was manifested in the flesh, being born of a woman. The signs in Isaiah 9:6, ito po ang signs. For unto us a child is born. Is a sign, a child. Unto us a son, another sign, a son is given, and the government will be upon his shoulder. Sign, his name will be called Wonderful. His name will be called Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Lahat ay maganda. Now, the signs after His birth, Luke 2:12. And this will be the sign to you. Sign ulit. What is that sign? You will find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Isang baby po ay nandoon at nababalutan ng lampi na yon o yung pong clothes na tinatawag. Maganda ulit. We may observe that all the signs before His coming at yung after His coming po are all good signs. Lahat magaganda ang signs. But then, in Matthew 24:7 says, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. So all the signs before His coming are negative and disastrous. Ang titindi ng signs before His second coming. Why? Yan ang tanong. There's only one reason. It's because of people's too much wickedness. Sa sobrang sama ng tao, negative ang mga naging signs po before He comes on His second coming. Now, in Ephesians 5:16 says, redeeming the time because the days are evil. It's evil days not only because of those evil spirits,
but it's because of the people being used by those evil spirits. Now, speaking of signs, social media and even the mainstream media keep on updating us about this impending war between China and Taiwan. And this will surely involve the U.S. as well as our country and other Asian countries like Japan and South Korea and even India and Malaysia, if I'm not mistaken, Vietnam, who also want to defend their sovereignty against China. And this war might happen any moment. Kahit kailan o any moment, pwedeng mangyari ito. Not to mention the warning about the looming earthquakes in Metro Manila known as the Big One. Madalas na pong sabihin ito, doon po sa television mismo, nagbibigay ng warning about the Big One na any moment ay darating po. Allegedly, sabi nila, baka umabot ng 8.2. Ito sa lakas po. At tinanong ko ilan yung mamamatay, about 30 to 50,000 people might be killed because of this earthquake. Ayon sa kanila. In other words, ito po ang nagdulot ng constant fear of the residents in NCR, dito sa Metro Manila. Natakot po sila. And we cannot blame them because they know the results of wars and earthquakes. Alam nila, pag sinabing earthquakes, alam din natin, pag sinabing earthquakes at war, marami mamamatay. Gutom ang mangyayari po. Famine, nandiyan dyan po. Yung buhay natin ngayon, hindi ganyan ang magiging buhay natin. Was na nagkaroon ng war, hindi na po ganyan. Mababago. Tingnan nyo sa Ukraine, ganun ang buhay po. Tingnan nyo po doon sa Gaza Street, ganun po ang mangyayari. Bagsak lahat ang mga building po at wasak ang economy. Gutom ang tao, walang tubig, walang electricity, wala lahat yan. Ngayon, the solution, there is no solution. Nobody can stop them. They are unavoidable, inevitable, because they are all written in the Bible. Now, what are we going to do? Yan ang tanong ngayon. To be fearful, to be worried, insecure, anxious, discouraged, hopeless. Yes, these are for the non-believers. Lahat sila ganun po. Majority sa kanila may takot po. Why? Alam nila mga kapatid kung gaano katindi. And second, wala silang connection po doon sa taas. They are disconnected sa taas. Once you are a non-believer, you are disconnected doon sa God. Hindi ka nakakonekta. Although you pray and pray and pray 24 hours a day, but you are still disconnected because you are not a believer of Christ. But definitely not for Christians. Hindi tayo dapat matakot po. Why? Yan ang tanong po. Listen carefully. If too much wickedness is the reason of these negative signs, now, what can we use to counteract against such signs? Ano may panlalaban natin dito sa mga signs na ito, sa gera ito, sa mga earthquakes na ito, sa taghirap na ito, taggutom na ito? Ano pantatapat po natin? The answer is only one. One answer lang po. And that is righteousness o yung pagiging matuwid. The counterpart of wickedness is righteousness. No less, no more. Now, what does righteousness mean? In Micah 6:8, the Lord God has told us what is right, what He demands. What is right, what is righteous, and what is good, He demands. See that justice. Number one, justice is done. Let mercy, number two, be your first concern, and humbly, humility, obey your God, obedience to God. In other words, what is right or good means the ethical standards you align with God's character, Christ-likeness. Dapat nasa atin po. Pag sinabing Christ-likeness, kasama po fairness, you're fair, merciful na sa atin, yung love na sa atin, humility, forgiveness, good character, and most of all, yung faith dapat nasa atin po. Pag sinabing righteousness, hindi pwede mawala ang faith. Faith and righteousness are inseparable. Magkasama yan. Well, maybe some of you will say, I'm not righteous, and yes, you're right.
Because the Bible says in Romans 3:10, no one is righteous. Yes, no one is righteous. But then, since we are in Christ, for your information, our righteousness is a gift from God. Meron tayong regalo sa Lord. Yung righteousness ng Lord ay nasa atin po. That is in the book of Romans 5:17, NLT. For the sin of this one man, Adam caused death to rule over many. Sa kasalanan ng isang tao si Adan, nagdulot ang kamatayan. But even greater is God's wonderful grace. Even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. His gift of righteousness for all who receive it will live in triumph. Lahat daw ng tatanggap na regalo ng pagiging matuwid ay nandoon ang tagumpay sa atin po. At since na tayo tumanggap sa Lord, once you receive God, you receive the righteousness of God. Kaya nasa iyo lahat ang triumph, nasa iyo ang tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi lang po sa sin, sa lahat po ng aspeto. Now, paano yun kung sometimes nagkakamali ka rin, you commit mistakes, or even sin, nagkakasala ka ba rin, righteous pa rin ba ako? Are you still righteous? Pag nag-commit ka ng sin, yan ang tanong ngayon. The answer is a big yes. Why? Kasi hindi po pinag-uusapan ang level of righteousness pagdating sa salitang righteousness. Yun po ay hindi doon binabase. Hindi po yon ang pinag-uusapan. Kasi kung ang basihan ng righteousness, ang basis of righteousness, ay yung level of righteousness, sasablay si David. Ba't ko sinabi? Kay Daniel muna. Daniel 6:20-22. Sinabi, wag mag-pray. Nag-pray siya, katinapon siya sa lion's den. Ito result. And when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions? Andiyan ka ba? Ikaw ba niligtas ang Diyos mo? Sagot si Daniel. Then Daniel said to the king, O king, live forever. 22. My God, your God, my God, send His angel and shut the lions' mouths. Nagpadala ng hell, pinigilan yung bunganga ng leon. And they have not hurt me. Why? They have not hurt me. Why? God sent His angel. Why? Because I was found innocent before God. Una yun. Innocent siya sa harapan ng Lord. And also, O King, I have done no wrong before you. Wala akong kasalanan sa Diyos. Wala akong kasalanan sa sayo, Hari. Kanya, ba't ako matatakot? Kaya righteous siya. Hindi lang diyan. Pagmula nung baging teenager siya, hanggang sa tumanda si Daniel po, ay righteous siya. Walang record na gumawa siya na hindi maganda. But then, in the book of Psalms 37:25, David said, I have been young, I have been old, yet I have not seen the righteous. Righteous. Ibig sabihin nun, I am righteous. Forsaken nor descendants begging for bread. In other words, David called himself righteous. Samantalang nag-commit siya ng adultery. Nag-commit siya ng murder. Pinapatay pa niya yung asawa. And yet, he called himself righteous. Why? Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. In other words, mapalad ka pag ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa pagiging matuwid o sa katuwiran ng Diyos. Dapat pala kinagugutuman mo yan at kinauuhawan mo
ang katuwiran ng Lord. Not only that, Matthew 6:33, kinakanta pa natin. But seek first. Dito tayo madalas the kingdom of God, ito, His righteousness. In other words, ang righteousness po, hindi lang kinagugutuman, hindi lang kinuuhawan, ito po ay hinahanap po ang righteousness ng ating Lord. Naunawaan po natin. Meaning, kahit nakagawa ka ng kasalanan, as long as you are thirsty, you are hungry for righteousness, and you seek for righteousness, you are still righteous sa harapan ng Lord. As long as na magrepent ka at tilalikuran mo ang kasalanan po. In other words, sa parte yun, you are righteous before God, not because of your own righteousness, but because of God's righteousness that is in you. Kanya tayo naging righteous. Pero kung tayo po mabubuhay sa kasalanan, you are unrighteous. Ayaw mo tumalikod sa kasalanan, you are unrighteous. But once you commit sin, pero tinalikuran mo siya, still, you are righteous before God and before man. Righteous ka pa rin. And once you're righteous, mabubuna mo. Despite wars, earthquakes, global economic crisis, pestilences, you have no fear. You have no worry. You have no anxiety. To those who are righteous. Once na righteous ka, talagang yung courage mo nandoon. In other words, what is one of the strong evidence that you are righteous before God? Ano yung pinaka-ebidensya talaga na ikaw righteous sa harapan ng ating Lord? Romans 1:17 sa BSB. For the gospel reveals the righteousness of God that comes by faith. Righteousness of God na nirigalo sa atin that comes by faith. From start to finish, just as it is written, the righteous will live by faith. In other words, pag righteous ka, matapang ka. Wala kang kinatatakutan. Kasi alam mo, wala kang kasalanan. Once na wala kang kasalanan, kahit sinong kaharap mo, matapang ka. Kahit saan ka iharap, matapang ka. Why? Alam mo, innocent ka. Alam mo, wala kang kasalanan. Nagito minsan, yung iba hindi ko nila lahat. Pag hinaharap na sa Congress, mga kapatid, yung iba ayaw sumipot. Ba't ka natatakot? Bakit ka natatakot? Kung wala kang kasalanan, humarap ka dyan. Kasi pag wala kang kasalanan, may evidence ka lahat. Pati ikaw may evidence ka na wala kang kasalanan, kanya malakas sa loob mo. Natatakot ka pag may ginagawa ka hindi maganda. Kasi sa atin, kung righteous tayo lahat, kahit sabi mo lumindol pa yan, umaalog ito, hindi ka matatakot dahil alam mo wala kang kasalanan. Alam mo, malinis ka sa harapan ng Lord. Kaya yung courage mo, buo. Buo yung tapang mo. Buo ang courage mo. And not only that, the next verse, ano sinabing gano'n? Isaiah 32:17. And the righteousness will bring peace. Pag righteous ka, nandun ang kapayapaan. Sometimes you pray for peace. Lord, give me peace. Give me peace. Are you righteous? Yan ang tanong ng Lord. Because if you are righteous, it will bring peace into your heart. Yes, it will bring quietness and, ayun, confidence forever. Kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka. You're very confident despite the impending war and this looming threat of strong earthquake. You are fearless because you are confident. Kumpiyansa ka. Ando din yung confidence sa'yo. Yan ang importante sa tao po. Once na mawala confidence sa atin, kahit sa lahat ng era ng buhay natin, tapos na. Self-esteem mo, bababa. Sigurado yun. Pag bumaba self-esteem mo, wala na ang tingin mo sa sarili mo, walang value ang tingin mo sa sarili mo. Pero once you're confident, kumpiyansa ka sa lahat ng ginagawa mo dahil alam mo, malinis ka, alam mo, wala kang ginagawa masama, yung kumpiyansa na yon ang mabibigay ng tapang sa'yo. Bakit takot kang pumalakpak? Dapat kumpiyansa kang pumapalakpak dahil alam mo, Lord, righteous ako sa harapan mo dahil wala akong ginagawa masama.
So, sinabi ko sa inyo, pag righteous ka, nandun ang confidence. Confident saan? Yan ang tanong. Psalms 34:15. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Una, the eyes of the Lord are on the righteous. Grabe yun. Ibig sabihin, yung mata ng Diyos nakatingin sa impirme. 24/7 nakatingin sa iyo, Lord. Binabantayan ka na, Lord. Grabe. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka nandun, kahit anong mangyari sa paligid mo, nandun ang mata ng Lord. Hindi lang yung mata. His ears are attentive to your cry. Pag nakita niya dumadaing ka, nakita niya nagpe-pray ka, yung tenga niya nakikinig siya sa'yo. Ibig sabihin nun, captured mo. Once you are righteous before God, captured mo ang kanyang eyes, captured mo ang kanyang ears. Kuha mo ang atensyon ng Lord. Praise the Lord. Meaning, bantay sarado tayo ng Lord 24/7. Nakabantay ang mata ng Lord sa atin. Naalala ko noong araw po, tinatakot ako ng eldest namin. Kaya ako natakot sa multo dahil dun tinakot sa multo. Sa amin po, pag dumarating yung father ko, bubusin na yon, ako tagabukas ng pinto. Gabi na, grabe, dilim, bababa ako, tatakutin ako nun. Sabi ko, hindi ako bababa. O sige, titignan kita. Ayun. Basta mata mo, umalis sa akin ko, ayan ha. Sabi ko sa kanya, tingnan mo ko hanggang bumababa ako ha. Hanggat hindi siya nakatingin sa akin, hindi, natatakot ako. Pero pag nakatingin na siya, nawawala yung takot ko. Dire-diretso ako, takbo ko. Doon ba, agad doon, pagbukas ng garahe, dire-diretso. Ibig sabihin, hindi ako natakot kasi nakatingin siya sa akin. Ganon din sa Lord. Once na alam mo, yung eyes ng Lord, nakatutok sa yung eyes ng Lord, yung ears na nakatutok sa iyo, ano katatakot mo? Why do you fear? Psalms 5:12, CSB. For you, Lord, bless the righteous. In what way? You surround him with favor like a shield. Yung pabor ng Lord, parang panangga nasa atin. Kanya ano kakatakot mo, lumindol, may panangga ka. Ano katakot mo, pumutok man yung gera na, may panangga ka. Ang Diyos mismo panangga mo. Kanya nagtataka ang Lord. Yung iba natatakot. Why? Ba't ka natatakot? Wala kang confidence. Ba't walang confidence? Wala kang courage. Ba't wala kang courage? Baka nagiging unrighteous tayo sa harapan ng Lord. Pero once you are righteous, automatic, andun yung confidence mo. Nandun doon. Confident ka sa lahat. Because you know that you are righteous before God. Proverbs 18:11. The rich man's wealth is his strong city. Sana wala sa ating ganito. Ang kayamanan nila, ang ilang, dito po talaga refuge, sa ibig sabihin ng strong city, yung kanilang taguan, yung kanilang sinasandalan, ang kanilang wealth, kanilang pera. Like a high wall, parang high wall, protection nila po, in his own imagination and conceit. In other words, hindi ko nila lahat. Pero karamihan sa mayayaman, ang proteksyon nila, yung pera nila. Ang kanilang inaasahan, yung pera nila. Sinisiguro nila, sinisecure sarili nila sa magitan ng pera nila. Samantalang yun ay imagination lang nila. Imagination kasi, yung pera mo, pag gera, wala nang magagawa yan. Yung pera mo, pag lindol, wala nang magagawa yan. Kaya sinasabi ko sa inyo lahat, there's nothing wrong about money. There's nothing wrong about treasure. We need money for us to survive. Hindi ka makasurvive without money.
But it doesn't mean na dyan ka sasandal. At yan ang magiging strong city mo. At yan ang magiging protection mo. And money, hindi ka may protect niyan. A lot of rich people died because of cancer. Ito mga incurable disease. Mayayaman pero namatay. Wala nagawa yung kanilang pera. Sa palagay nyo ba mga binagsakan ng earthquake po, namatay doon? May mga mahirap pa doon. May mayayaman pong binagsakan po, namatay din. Wala nagawa ang pera nyo. Ang gera sa Ukraine, ilang mayaman ang bumagsak yung kanilang mga building, bumagsak yung bahay nila, wala nagawa. Yung wealth nila, walang nagawa. At talagang walang magagawa. Kung iniisip mong may magagawa, imagination mo lang yan, my friend. Pero hindi. Totoo yan. Walang magagawa ang pera mo pag dumating na sa ganyang mga sitwasyon. Proverbs 11:4. Riches do not profit in the day of wrath. Yan daw kayamanan ay wala pang magagawa pag dumating na ang poot. Actually, dito is about death, kamatayan. Iba naman po, wrath of God. In other words, parehas na natin ilagay. Walang magagawa ang iyo. Walang profit, walang magagawa, walang pakinabang. Ang riches mo pagdating sa kamatayan at pagdating sa mga judgment na katulad niyan nangyayari sa kayon po. Walang magagawa. Wala daw pakinabang. May pakinabang lang yan pag everything is fine. Okay, lahat. There's no war, there's no earthquake. Lahat maganda. Ayan, kabig ka dyan, may pera. Abroad ka rito, abroad doon, bili ka rito, bili doon, bili kotse, bili ka na bahay, bili lahat, okay, pakinabang ka. Once na dumating na ang wrath, once na dumating na yung mga destruction na sinabi ng Bible sa Matthew 24:7, wala nang magagawa ang riches mo. Wala nang pakinabang ang riches mo. Sa palagay niyo ba ng kasalukuyan yung binobomba ang Ukraine? Yung mga mayayaman doon, iniinit nila yung kanilang, yung pera nila? Wala na. Isi sila ron sa mga lumilika sila at umaalis sila sa bahay nila, ang bit-bit nila, yung lang damit nila, wala na yung kayamanan nila. Wala nang nagawa ang kayamanan nila. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong sasandal sa ganito. Never. Do not depend yourselves on money or riches. Ulitin ko, there's nothing wrong about riches. Kailangan natin, parang may building tayo. But then, huwag na huwag kayong sasandal dyan at magtitiwala sa pera. Dahil maraming bagay ay hindi kayang gawin ng pera. Next. The name of the Lord. The name of the Lord. Pinagkumpara na. Money tsaka ang Lord. Money versus Lord. Lord versus money. The name of the Lord is a strong tower. Yung pangalan ng Lord is a strong tower. And the righteous runs to it. Yung mga matatapat po, yung mga righteous dyan tumatakbo sa pangalan niya. Pag may nangyari in Jesus' name, pag may nangyari in Jesus' name, nandun agad. Why? Yan ang kanyang strong tower. The righteous runs to it and is safe. Safe. Doon sa name ng Lord, andun ang safety sa name ng Lord. Wala sa safety box. Nasa safe. Ang dami may safety box na inakyat ng akyat bahay, mga kapatid. Nakuha pa rin ang pera. Nasa safety box. Why? Hindi safe dyan. Dito ka safe sa name of the Lord Jesus Christ. Safe na safe ka dyan. And set on, yung name niya, pag sumandal ka dyan, set on high, far above evil. Ito evil, mas mataas ang pangalan ng Lord. Nandun ka. Sa ilalim mo lang ang evil. Why? Because the name of the Lord is the biblical expression for the whole character of God. In other words, the name of the Lord is equivalent to the Lord Himself. Pag sinabing Jesus Christ, name of God, Jehovah, siya mismo yun. Yung mismo name na yun. At nandoon po, kasama ang kanyang faithfulness, kasama ang kanyang mercy, and love, power, and authority of His name, kasama po doon. Dahil siya mismo yung pangalan na yun.
Kaya huwag niyo kalilimutan. May sakit ka, huwag mo na gamot. Walang masama sa gamot. Pero in the name of Jesus Christ, agad. May problema ka, in the name of Jesus Christ. Lumilindol, in the name of Jesus Christ. May sumabog na missile doon, in the name of Jesus Christ. Yun po ang mangyayari. Pinatotoo ko na sa inyo yan. Ewan ko sa Trinity ba yata. Yung isang pastor natin nasa Saudi. Tapos binomba sila mga kapatid, nagpadala ng missile. Direkta ro sa building nila. Would you believe na mag-pray sila? Ito yung missile, lumihis yung missile sa building. In Jesus' name, nag-pray po sila. Lumihis po. Ganong katindi ang power ng in Jesus' name. Ganong katindi. Because that is the name above every name. And every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. At dala mo yun. As a matter of fact, you are baptized in Jesus' name. Paano ako? Baptize ako in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Magulo yun. Hindi ka baptize sa pangalan. Baptize ka sa titulo. Father, Son, Holy Spirit. Puro title lahat yan, not name. Pero pag sinabi mo, Jesus, 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 yan ang name! The only name given under heaven that man would be saved. Jesus Christ, or the name Jesus. Wala na po iba. Jesus lang. Psalm 7:5. For in the day of trouble, He will hide you in His shelter, in the secret place of His tent. He will hide me, He will lift me up on a rock. Ba't binanggit yung tent po dito? Sa Old Testament, before the Temple of Solomon was built, doon sila sa sanctuary. Tent lang po yun. And inside the tent, nandun po yung Holy of Holies. Doon sa Holy of Holies, walang nakakapasok doon, kundi ang high priest lang. Wala nang iba. Pag may pumasok na iba rin, mamamatay po. Kanya yung sinasabi dito, He will hide me in His shelter, in the secret place of His tent. Ibig sabihin ng Lord, pag oras ng kagipitan, doon kanya inilalagay, para. Ito po, metaphor ito na parang ikaw nando doon sa loob ng Holy of Holies na walang ibang pwedeng pumasok, kundi ikaw lang at saka ang Diyos, ang high priest, si Jesus Christ. Para kang nando doon. Ganun ka ka-safe in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahit lumilindol, lumaalog yung bahay mo, nandoon ka sa loob noon. Kahit nagbubudo ka, nagkakagera, nandoon ka sa loob noon. Doon kayo tinatago ng Lord para hindi ka tamaan, hindi ka masaktan, hindi ka tablan, at hindi umaabot sa'yo. Everybody shout, amen. Proverbs 2:7, that's why he said, He provides help, provision, and protection. Provision and protection for those who are righteous. Righteous. Meaning, once you are righteous, you are secured and protected by the power and the authority of His name. And surely, He will help you in times of troubles. Praise the Lord. Ngayon, hindi lumindol. Walang gera. No war. No earthquakes. No problem. Hindi, may problem nga ako eh. Ang dami kong pagsubok. I have trials ito, trials doon, trials doon. Kita mo isang nagpatuto kahapon. Ang daming trials, ang daming trials. Huwag ka pa rin matakot. Huwag ka pa rin matakot. Sino-sino may problema, taas ang kamay. Ulitin ko, ang tanong, sino-sino may problema, taas ang kamay. Lahat tayo. Ito sabi ng Lord. Psalms 37:25. I had been young and now old, yet I have not seen
the righteous forsaken or begging for bread. Hindi ka iwanan. Hindi ka manghihingi pag ikaw ay righteous sa harapan ng ating Lord. Not only that, Psalms 37, 23-24. Dito tayo magtapos. The steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord. Ibig sabihin, hindi ka may error once the righteous ka. Why? Yung step mo, bawat hakbang mo, ang nagdadirect ang Lord. Sabi ng Lord, kanan, kanan ka. Pag sinabi ng Lord, diretso ka. Pag sinabi ng Lord, kaliwa ka. Pag sinabi ng Lord, pihit ka, diretso ka dito. Yung lahat ng lakad mo, lahat ng iyong inilalakad, lahat ng decision making mo, ang nagdadirect ang Diyos. May director ka, ang Diyos ang magdadirect sa'yo. Paano kang mamamali? Ang layo mo sa error pagkaganoon. And He delights in His way. Siya ay nalulugod sa kanyang way and bless His path. Yung lahat ng landas mo ay binibless ng Lord. Bawat apakan mo, binibless ng Lord. Binibless ng Lord. Why? Siya, director. Sa mga righteous. At bukod sa lahat, when he falls, minsan di may iwasan, bumabagsak tayo. Faith natin, bumabagsak tayo. Pero, sabi niya, he will not be hurled down. Pag sinabing hurled, sabihin, hindi ka ikakas, hindi ka ito-throw down, hindi ka ibabagsak na gusto. Why? Because the Lord is the one who holds His hand, who holds your hands and sustains Him. In other words, kahit gumagawang na yung faith mo, magano ka na, hindi ka babagsak. Yung kamay ng Lord nakakapit sa'yo. Siguro, Brother John, sandali, Brother John. Yan. Kunyari, bumabagsak ka na. Brother John, pahinang-hina ka na. Lupay-pay ka na. Ayan, sige. Nanghihina. Ayan, babagsak na. Babagsak na. Babagsak na. Yan. Ganyan ang posisyon natin pag bumabagsak tayo. Hindi totally lahat nakabagsak. Why? Yung isang kamay mo, may humahawak sa isang kamay mo. At tapos, unti-unti ka, tinataas. At pagkatapos, ayan, lalakad ulit kayo. Nakatayo ka na naman. Why? May kamay na humahawak. May mahigpit na kamay na humahawak. May kamay na nandun. Hindi ka pababayaan ng kamay na yan. Saan ka man magpunta? Nandyan ang kamay na yan. Saan ka man nandun? Nandyan ang kamay na yan. At iaangat ka ng kamay na yan. Ang kamay ng Diyos. Woo! Praise the Lord! Come on, let's clap our hands to God. Glory to God. O ngayon, natatakot pa ba kayo? Hindi na. Useless na matakot ka dahil hindi makakatulong sa'yo. Ang pinaka-the best, magpaka-righteous ka. Bahala ang Lord sa'yo. And you are righteous because the righteousness of God is in you. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here.
Praise God, maraming salamat po sa Panginoon dahil muli tayo na naman po kinausap po niya regarding po sa righteousness. At alam po natin na ang pagiging matuwid po ang hinahanap po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. At dahil po sa habag po ng ating Panginoon, we are able to become righteous. Hindi po dahil sa ating po mga sariling gawa, kundi dahil po sa righteousness po ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong mamuhay according to God's instructions. Yan po ang sinasabi ng Diyos po sa atin. Yan yung kanyang mga katuruan. Mamuhay po tayo dahil tinawag niya po tayo to live according to a higher level of righteousness. At kapag ginawa po natin ito mga kapatid, sigurado po, we will never be forsaken by God. Amen po ba? So meanwhile, sa lahat naman po ng mga bisita na nandirito, ganyan po sa mga first-time viewers po, napakapalad po ninyo dahil nakarating po kayo sa lugar na ito, sa araw na ito. Narinig po ninyo ang benefits of righteousness. Sa tao, ang pagiging matuwid, yung pong medyo mahirap or challenging. Pero sa Diyos, madali po. Posible po ito dahil kaya niya pong baguhin for the better. Maaaring ang iba po sa inyo, ilang beses ka nang nangangako na magbabago ka na, pero hanggang ngayon ay nakagapos ka pa rin. Perhaps sa kasalanan, sa problema, sa iyong kahinaan. Pero ngayon po, buksan mo lang yung puso. Pati isip mo, isuko mo sa Diyos yung lahat ng kabigatan mo. Kung ikaw man ay may kabigatan, may dinadala ka, isuko mo sa Diyos. Sigurado, my friend, kapatid, brother, sister, you will be secured in God's hands. But all you need to do is have faith and accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in this gospel for you to be saved. So pag sinabi natin salvation, so please listen to me sa lahat ng mga bisita. At sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malino na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong is, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe and we need to have faith. Yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po ba tayo doon? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan po natin lakipan ng pagsunod or susundin po natin siya. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi din po tayo matatapos sa pananampalataya, but rather, we need to obey it sa paano pong paraan. It is found in Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. So tayo po hihingi po ng tawad. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At aniniwala po ako kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong kasalanan, but for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso. Yan po ang tinitignan ng Panginoon. Hindi yung mga nakaraan mo, hindi yung nakalipas mo, hindi po siya interesado dyan. Ang interesado po siya yung taos puso na pagsisisi mo. Believe me, my friend, for as long as nandun yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. At yan din po papasok yung pong death to sin. So yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po yung magpapabautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So malilit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. At yan pong tubig na yan ay simbolo or nagsisimbolize po ng dugo ng ating Panginoon that takes away the sins of the world. Hindi po ito isa pong ritual, kundi hindi lang po ito paglulubog or pag-aalis sa dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ating transformation.
Yung ating mong regeneration sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yun sa Romans 8:11. Ganyan din po sa Titus chapter 3 verse 5. Sa mga bisita po na nandito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, pareha siya na kahinaan sa harapan ng Panginoon. Kung minsan, pinipilit natin magbago. Kaso nahihirapan tayo, magbabago ka isang buwan, sa susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yun yung sinasabi natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito, kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito, ganyan po sa mga first-time viewers, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? And just whisper a short prayer to the Lord, telling Him, Lord, I'm sorry. Kung marami ako nagawang kasalanan sa iyo, patawarin mo ko. Just a short prayer to God, telling Him that you are really, really sorry. Sabihin mo sa Kanya, tulungan mo akong magbago. Patawarin mo po ako sa mga kapalpakan ko. Just a short prayer, kapatid. At naniniwala po ko na naririnig ka ng Panginoon ngayon. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay? Sige po sa mga bisita. And please repeat after me with this prayer. Tayo po sa likod, tumayo po tayo. Tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa mga bisita, habang nakayuko, nakapikit ang mga mata at nakataas ang dalawang kamay, please repeat after me with this prayer na habang binabanggit niyo po ang panalangin nito, nandun lagay niyo po sa puso yung puso na pagsisisi na humingi ka talaga ng tawad sa Panginoon. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. At sa kanan po ninyo, yung pong orange flag, pwede po kayong sumunod dun para ma-explain po sa inyo further in detail. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So meanwhile po, here's our beloved Pastor Norman for the offertory and announcements. So God bless every one of you, and to God be all the glory.
Amen. Praise God. Thank you, Pastor Luz, sa iyong pangangaral ng Gospel of Salvation. Higit sa lahat sa ating Panginoon at sa ating beloved Bishop sa patuloy na pagtuturo po sa atin. Meanwhile, tayo po ay magbabasa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. So ito po ay panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon na hanggat wala pa siya, ay maipakita natin ang isa sa pagiging righteous ay ang maalala nating bigyan ang gawain ng ating Panginoon. Marami po tayong binibigyan pero si Lord, dapat po natin bigyan ang kanyang gawain. Hindi po tayo magtatagal na nandirito po sa Cuneta Astrodome kung wala po sa mga kamay ninyo na patuloy na gumagabay, sumusuporta sa ating gawain. Alright, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means yan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating gawain. And don't miss the next 1FC Foundations for Book 2 happening on April 26, Saturday 9 a.m. at NIA Convention Hall, 5th floor. Visit the 1FC corner at the lobby to register. Alright, tumayo po tayong lahat. Tanungin mo yung katabi mo, nakapulot ka ba ng pagiging righteous? Alam po ninyo, sa ating mga Kristiyano na natagpuan po ang salita ng Diyos, yan ay ginto, higit pa yan sa kayamanan. Kasi ang pera yan nawawala Minsan ipon ka ng ipon. Ako nga, naranasan ko mag-ipon, bigla na lang nakalimutan ko, naiwang ang laki ng naipon ko, bata pa ako. So kumintal sa isipan ko, bali wala pala yung pera, sandali lang lumilipad. So ano ang pinakamaganda? Ang tayo magkaroon ng faith. Ngayon, ano ang faith na itinuro ng Panginoon sa atin? Be righteous at makikita mo ang benefits ng pagiging righteous. Amen? Alright, yuko natin maulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa pag-alam po namin, Lord, na kayo po ay dakila, kayo po ay mapagmahal, ngunit na mamalo, nagsasaway. Kaya gusto mo ng mga anak mo ay tuklasin ang lahat ng pagiging righteous sapagkat kung di kami magiging righteous, marami kaming trouble na matatagpuan. Ngunit ngayon, pinakita mo sa amin na kahit kung minsan ay mahulog-hulog na kami, nandiyan pa rin ang pagsagip mo sa amin, Lord God. Salamat sa inyo, Lord, sa inyong mga katuruan. Ngayon po, hinihiling namin ang basbas mo, basbasan mo pong lahat ng iyong mga anak, mula ulo hanggang talampakan, bigyan mo ng karunungan ng katalinuhan sa bawat problema ang kinasuungan nila. Magbigay ka, Lord, ng mga tamang solusyon upang sa ganun po ay makaahon sa mga problema mga anak mo. Ganun din po mga pisikal na pangangatuan, Lord. Spare mo sa lahat ng gawa ng kaaway. Spare mo sa lahat ng mga deadly diseases at inyo po silang pagalingin kung sakasakaling sila man ay magkasakit o nagkasakit. Ganon din po, O Diyos, ang kanila pong kabuhayan, ibuhos mo masaganang pagpapala, bigyan mo ng katalinuhan kung paano po maghahanap buhay o maglilingkod sa kanilang pinapasukan o opisina. Maraming salamat din po sa mga tao, Lord, na lumapit sa harapan, tumanggap po sa iyong banal na salita. Nawa po sila po ay lubusan na maglingkod sa inyo, magsisi sa kasalanan at mag-umpisa na silang makinig ng salita ng Diyos. Aming tinataas ang gawain ng iglesia na to, Lord, na palaganapin mo po sa buong bansa. Ganon din makarating po ito sa ibang bansa upang sa ganon marami po ang makakilala ng buong katotohanan. Pagpalain mo rin ang bansang Pilipinas, lalo na ang mga leaders namin, Lord God. Hindi po namin na inaalis sila sa aming mga prayers, Lord, sapagkat nakasalalay sa kanila kung ano ang mangyayari ng aming bansa. Kaya, O Lord, huwag mong pahintulot sa gera ang bansang ito. Bigyan mo ng katalinuhan ang mga leaders namin. At ganoon din, sinasaway din po namin mga Espiritu, Lord, ng alitan, Lord, hindi pagkakaunawaan, pag-iinggitan, pagseselosan, Lord. In Jesus' name, payapain mo ang bansang ito at bigyan mo kami ng mga leaders, Lord, na magmamahal sa inyo at magmamahal sa kanilang kapwa. Maraming salamat. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace.
God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen or send us a message on our official Facebook page. Be part of a meaningful Sunday that will bring more passion into our hearts. Join our on-site worship service happening this Sunday at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. Our church online activities such as My God Connection, Servants Force Devotion, and General Bible Study resume this week. See you online and be spiritually renewed. To all businessmen and professionals, we invite you to the next ABC Refill entitled The Silent Disciple, where silence meets purpose, a call to deeper discipleship, happening on April 23, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Register for 900 pesos per head. You can message ABC's Facebook page for details to be a part of this event. Sharpen our God-given gift to disciple that will help lead more people to Christ. Engage in our various 1FC training. 1FC Practicals, which is meant to teach about listening, encouraging, counseling, and facilitating. This is open to all 1FCers and Joshua Encouragers Team or JET. This is happening at 7 p.m. via Zoom. Please block off the new dates. Registration fee is 100 pesos per session. 1FC Foundations are the workshops to become a certified 1FCer. This is open to all active and inactive 1FCers and 1FC students who completed each book. This is open to all active and inactive 1FCers and 1FC students who completed each book. Here are the new dates to block off. These are whole-day face-to-face training sessions beginning at 9 a.m. Venue is at NIA Convention Hall, 5th floor of DSEC building. Registration fee is 300 pesos per session. 1FC Essentials are the workshops with the goal to enhance and improve the quality and effectiveness of a 1FCer. This is open to all 1FCers and Joshua Encouragers Team or JET. These are whole-day face-to-face training sessions. Venue to be announced. Registration fee is 300 pesos per session. Our church merchandise are still up for grabs. Get your own gospel bag tag for only 60 pesos, church calling card, and stickers. Visit our church kiosk located at the entrance to purchase. Meanwhile, for those who still want to avail anniversary merchandise, pre-order can be made at the church kiosk as well. Catch ID-Over songs on various platforms. Via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, through Radio ni Juan program, Monday to Friday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. To tune in, just visit www.oneradio.com.ph or download the One Radio app. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. My God is on time, is never late, never too early. I believe He is.
Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio. Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. We are actively seeking those who can join the Comrades and Gideon teams. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now.